Dito na tayo sa pinangalanan nga ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, boss of all bosses ng illegal na pogo sa bansa. With Yusek Gilbert Cruz, ang hepe po ng PAOCC. Yusek Cruz, magandang umaga sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. This is Aljo Bendio, sir. Good morning po, Aljo, at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasaan ho itong ano pangalan na ito? Si Wang Ziyang, sir. Ito yung sinasabing boss of all bosses ng illegal na mga pogo sa Pilipinas. Sa ngayon po, nasa nasa Hong Kong po yan. Nasa Hong Kong. Siya po ay umalis kahapon ng alas Uy. 7 ng umaga sa Taiwan using yung Okay. Cyprus passport niya po. Uy. Ito po, ano po ito, marami po itong passports, ano? Ilan? Sa investigasyon po natin ginagawa. May Cambodian passport po yan, may Chinese passport, may Taiwanese, may Dominican, saka yung St. Kitts and Nevis na passport niya, no? So, ang dating sa amin ito talagang maraming passport siya para madali siya makapuslit o makaalis, ano? Si Wang Xiyang po kasi, siya po yung business associate ng dating mayor na si Alice Go ng Banban Tarlac. Opo, sila po yung yung nagtayo po nung Baofu Land Realty kung saan po nandoon po yung Zunyuan Pogo Hub, yung tinatawag po nating Tarlac, Banban Pogo Hub. Sila po yung nagtayo niya. Ano po? Napagbigyan na ba kayo ng korte, Yusek Cruz, na kayo'y bigyan ng search warrant dahil meron daw mass grave dyan sa, ano ba itong Pogo Hub? Sa Porac ba ito? Pampanga? Sa ano po yan? Sa Banban, sa Porac po yan. Yung sinasabi yung Mass grave. tinuturo po ng dalawang witness po natin Oo. sa Porac po. Pero sa ngayon siyempre, kailangan imbestigahan po nating mabuti Okay. yung ating pong witness. Oh. Kasi ayaw naman ho natin na basta na lang tayo maghuhukay tapos hihingi po Grabe tayo to, no? ng court order para po mahukay natin yung doon po sa sa apat po na site na tinuturo po ng mga witness. Grabe pala ito, no? So, talagang may kaugnayan itong si Alice Guo dito kay Wang Ziyang dyan sa Bamban and Porac. Opo, sa investigasyon po Okay. natin ginagawa, magkakadikit na po yan. Yung Banban, yung Porac, pati po yung sa may Cebu, sa Lapu-Lapu. Sa Cebu. Bati sa Cebu. Opo, meron po Okay. tayo kasing ni-raid doon recently sa Lapu-Lapu City po na Pogo Hub. Opo. Pwede ba natin itong, hindi na, no? May kaso na ba itong, paano ba natin habuli ito si Wang Ziyang? Yusek? May mga kaso na po tayong Meron. na isampa, no? Okay. May mga kaso na po tayong isinampa dyan. At hinihintay na lang po natin yung yung warrant to pares po na i-issue. Kasi pag may warrant na po yan, pwede na pulin yan. Papalagyan po natin yan ng red notice sa Interpol po. So, Para kung siya po ay makita sa ibang bansa at ma-coordinate natin doon sa kanilang authorities doon, pwede na po nating hingin sa kanila. ano ba yung mga passport niya? Ano mga bansa yun? Cambodia, Cyprus, Chinese passport po. China. Cyprus. Yung ginamit niya pong passport nung umalis po siya kahapon, Cyprus po yun. Wala po siyang Filipino passport? Wala po. Wala. Wala po siyang... Itong mga passport na ito, mga bansa na ito, meron ba tayong extradition treaty? Meron ba tayong magandang ugnayan sa kanila na pabalikin yan dito sa Pilipinas? Mararapin ang mga kaso kung meron sakasakali? naman po. Meron naman po. Opo. Okay. Update po sa executive order na tuluyang magbaban na sa pogo sa bansa. Ilan pa hong pogo ang naiwan sa Pilipinas na mga legal at ilan po mga illegal ang ating pong lalansagin? Expect na natin yan by October. Yusek? Katapusan po ng taon ang sinabi po ng ating buting Pangulo. At marami na po yung nagsara ng mga puguhan but marami pa rin po ang matigas ang ulo na hindi po nagsasara at patuloy sa kanilang operation. Opo. Yun po nag-alok po sa inyo. Totoo ba ito? Inalok kayo ng malaking pera para lang dito sa manahimik kayo sa pogo? Yan po ba yung binabanggit ni Senator Ping Lacson, yung 1 billion po na Ikaw ba yun? perang nilaan po? Oo. Lumapit Hindi din pa sa po inyo? kami
Hindi po naman maikakaila na Sir Adjo Oh, na marami pong talagang gustong lumusot sa nako. mga kaso na yan dahil alam naman ho nila Hmm. na seryoso po ang kampanya laban sa pagpapatigil ng illegal na pogo. At lalo na po yung grupo ni dating Mayor Alice Go. Oh. Alam naman po natin na marami po talaga silang resources at pera. Kaya ho yung sinasabing 1 billion na yon na ino-offer para ho palusutin siya sa mga kaso, kayang-kaya po nila yon na i-produce. Wag po kayo magpatinag sa pera, ha? Alam naman natin, sir, na hindi kayo ganun, ha? Yusek Gilbert Cruz, thank you po. Apo, thank you po, sir. Ayan, no. Matino ito si Yusek Gilbert Cruz, talagang nagtatrabaho para sa bayan. Give it up, ha? Tuloy lang, Yusek. President sa Anti-Organized Crime Commission. Si Yusek Nicolas Felix T naman ng DOJ makakausap natin. Yusek T, good morning. Good morning, Sir Aljo. Salamat sa muling pag-imbita. Opo, may naglabas na ho ba ng search warrant yung korte para ma-search yung mass grave daw dyan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Wala pang ulat Wala sa akin, pa? no? Wala pang ulat sa akin na nakuha na natin yung search warrant. Pero alam po, gumagalaw na to. So, hinihintay na lang natin, no? Sana makuha na para talagang makapagkukay at makita natin, no? Makonfirma natin kung tuloy kung totoo na may mga bangkay na nakalibing doon. Okay. Well, ito'y tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang investigation ni Native Legislation against Alice Guo et al. Diyan po sa Kongreso ngayon. Hindi nagsasalita talaga eh. Opo, Mukhang hindi, no? Mukhang walang balak talaga magsalita. Talagang hindi naman natin masasabi nagsisinungaling dahil talagang meron naman silang panuntunan, meron tayong karapatan, talagang pwede nating erase kapag tayo akusado na ayon yan sa ating mga batas. Opo, malalaman na lang natin yan sa korte. So, Tama yun, ano? opo, Tama so yun. ano pong sa tingin po ninyo, ano pong update po sa kaso nila sa mga korte ng prosecution against them? Ito naman, no, sa araw na to, ang nasabi sa akin, malalabas na sa wakas ang resolusyon labang kay Mayor Guo sa kanyang mga kapwa respondent dito sa qualified trafficking in persons case, no? So kami naman, paglabas nitong resolution at ng information, may team na kami kasama ng fiscal, law enforcement, saka ng PAOK na dediretso na sa korte upang makipag-ugnayan sa madali ang paglabas ng warrant of arrest, no? At kung mangyari yun, di mabuti, no? O okay, at least kampante na tayo na di na tayo umaasa sa Kongreso para sa basehan na panghawakan si Mayor Alice Guo. Kailan ho kayo ito lalabas yung warrant of arrest? Ang warrant, no, ano yan pasya ng korte yan, ano? Basta Okay. ang maasahan lang natin, ang sabi sa akin, ngayong araw na to, lalabas na yung resolution, umaasa naman tayo na pabor sa atin to, no? Kasi, ano naman, malakas ang ebidensya laban kay Mayor Guo sa level ng PI, ano? Pero pagdating dito, punta tayong korte, hihilingin natin sa korte ang paglabas ng warrant, tapos tingnan natin kung kailan nila ilalabas ito. Yung pong mga issue ng jurisdiction, nagpa-file po ng kaso dito po sa mga akusadong ito, naitanong yata yan ni Senador Tolentino. Naayos Yes, na ho yes. ba yun? Yung venue and jurisdiction, sir? Baka hindi ma-dismiss yung namin- kaso eh. Hindi, ibang kaso yan. Yun Ay, yung ibang kaso ba ito? na pinal ng ombudsman. Hindi namin hawak yan, ha? Gusto ko lang linawin. Oh, okay, Kasi may okay. mga tao nag-isip na kaso namin yan. Hindi kami nag-imbestiga niyan at hindi kami may hawak niyan ngayon sa korte. Ombudsman nag-imbestiga niyan at Office of the Special Prosecutor. Kaya mahirap talaga na sumagot kami dyan sa Okay. galawan na yun. No? Mas mabuti talaga ang ombudsman ang itanong natin. Okay. Pero itong kaso na to na kung sakaling makasuhan si Mayor Guo at yung mga kasamahan niya, ang filing natin dito ay sa Kapas muli, Kapas. Kapas Tarlac. Ngunit may may nakasalalay na kaming, may nakabinbin na kaming hiling sa Korte Suprema na ilipat ang kaso na to sa Manila, no? Kailangan na namin siguro i-follow up ang Korte Suprema kung ibibigay nila, pagbibigyan nila kami sa hiling na to. Pero ang karapat-dapat na korte kung saan isasampay ang kaso na yan ay sa Sa Kapas. Tarlac. Kasi doon nga sa Tarlac nangyari yung krimen. Tama ho ba? Yes, Territorial yes. Doon nangyari may krimen at mukhang lahat ng elemento ng krimen ay nangyari sa sa Tarlac. Oo, pero dapat kung mapagbibigyan sana tayo ng Korte Suprema, talagang para ma-monitor ang galaw niya dito. Baka mamaya sana. niyan, hindi natin alam, pera pong involved dito eh. Sana talaga, Oo, kasi di natin Tarlac yan matatanggi. Di Opo. natin maitatanggi na malapit, no? Oo. Di natin, ayaw naman natin pagdudahan o paghusgahan ng mga taga-Tarlac, ano? Pero mahirap na, di ba? Mas mabuti na nawala sa kanila para wala nang duda.
Meron ba tayong habol doon sa boss of all bosses daw ng mga Pogo? May kaso na ba tayong naisampa? Kasama siya doon sa nasampang kaso Okay. nung isang linggo doon sa PORAC kung saan respondent si Cassandra Ong. Kasama dito yung mga Pogo bosses, no?